Magandang araw mga kaibigan. Ah, Pag-usapan natin ngayon itong post ni Teo Moreno na kung saan mayroong nanawagan na ano daw siya, dapat sunugin ng buhay. At saka yung post din niya, yung sina Attorney Isabelito Torion and Joey De Bebre, sinampahan na ng kaso ng PNP Anti-Cybercrime Group. Okay, ito. 59 minutes ago na post ni Teo Moreno. Isugnod ng bayota. Isugnod is burn. Rather than engaging in a national discussion, Lemre Celanova told me I should be burned alive. The remarks, isugnod ng bayota is deeply inappropriate, but it didn't disappoint me. What disappoints me is to hear such remarks from someone who look like this. So, ito, isinare niya ang profile picture ng account o tao na nanawagan na sunugin ng buhay itong si Teo Moreno. Yan o. Yan ang nagsabing sunugin ng buhay si Teo Moreno. So, hindi ko rin kilala ito. Nag-comment lang siya. Nag-comment itong taong ito sa post ni Teo Moreno. I think kahapon itong post niya nito. Sabi ni ito, mayroon palang post ni Adam Bernabe Morel. Carlo Nograles follower ito. Tauhan. Sinabi ni Adam Bernabe Morel, ikaw gyud ang sunod kay sige ra kag pagarpar, wala man kay credibility. Sinasabi nitong tauhan ni Nograles na ang isusunod na kakasuhan ng cyber libel is si Teo Moreno kasi kinasuhan ng nauna si Attorney Isabelito Torion and Joey De Bebre. Ito yung post ni Teo Moreno. The Regional Anti-Cybercrime Unit 11 filed a case against Attorney Israelito Torion. Sorry, hindi pala Isabelito. Israelito Torion and Joey De Bebre the other day. Ako na ata ang susunod because klarong-klaro sa build-up ng supporter ni Carlo Nograles na si Adam Bernabe Morel. If you listen to my Facebook live last night, okay, ano ko itong Facebook live, nananawagan talaga si Teo Moreno ng mga Dabawenyos para mag-converge ang mga tao sa mga bahay ng mga Duterte sa Davao para proteksyonan kasi balita i-search ng mga pulis. So, yun po. Sinearch ko itong pag-file ng kaso laban kay Attorney Torion and Joey De Bebre. Wala akong makita. I don't know kung hindi pa na-publish sa mainstream media, but very accurate most of the time ang mga post ni Teo Moreno. Kompleto siya ng research. So, yun po ang kaganapan. Magbasa lang tayo sa mga comments, ano? Comments. Okay. Sabi itong Lemre Celanova, dati pala itong DDS. Ito, may inatas ito. Sabi ni Lemre Celanova, now this is the reason why I graduated from being a DDS. Malala na mga batasan, may nalang nakaamgo kog sayo, defaming me like this Teo Moreno, like meron ka nang napatunayan sa sarili mo. Isog lang ka, nagpailalom ka sa sayal sa imong mga amo, pero atubanga ako karon dayon wala kahadlok nimo. Sige, so ito na. May word war na between Teo Moreno and Lemre Celanova.
dating DDS, ngayon hindi na. Okay. Sa journey, sabi niya, nag-lock og profile ang animal. O, yung nanawagan na sunugin ng buhay si Teo, nag-lock profile na. Sophie Smith, kalibangi aron matrauma ang Maya, bungol. Anyway, balik tayo doon sa ang I think ang nanawagan nauna si Kitty Duterte na umalis na sila sa kanilang bahay at nanawagan tulong ng mga tao para bantayan ang mga bahay kaya nabalitaan nila na mayroong mag-raid o mag-search ng mga pulis. So yun, gumalaw ang mga tao at maraming nag-volunteer. Tapos si Congressman Pulong Duterte naman nag-release siya ng statement na you are crossing the line, something like that, at may pagbabala sa mga pulis. So sumagot din ang pulis na fake news niyan. Kasi ang balita na nasagap ng Duterte family, meron ng mga 30 personnel ng CIDG and SAF personnel na mag-conduct ng search sa mga bahay ng mga Duterte. Kaya lang, salamat naman at walang natuloy na search. Sabi ng PNP, fake news daw yun. So, I don't know how true na nasampahan na ng kaso sina Attorney Torion and Joey De Vibre. Kasi walang balita sa mainstream media. Si Teo Moreno lang ang nag-post tungkol nito. But believe ako kay Teo Moreno kasi yung suspension order from Ombudsman para kay Governor Gwen Garcia, si Teo Moreno ang unang nag-publish niyan, nag-post. Wala pang mainstream media na late. Nauna ng mga 2 to 3 hours si Teo Moreno bago ang mainstream media nakakuha ng copy ng suspension order at na-publish nila. Kaya, believe ako dito kay Teo Moreno. Saludo ako, napakatalino at yung tao na nagsabing sunugin siya ng buhay, baka frustration lang yun. Hindi naman kailangan na magsunog ka ng buhay na tao. Okay. Salamat mga kaibigan dahil nakakatulong kayo sa Tribong Talandig sa inyong panunod sa channel nito. Ang sweldo po natin ay binibili natin ng yero at pako, bibigyan ng libre sa tribo para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na mugyero, muni ang una niyang balay, ug karon ako silang bisitaon. Ayo! Mayong udto! Nagunsa man mo diya? Tindog. Patulog mo bata? Patulog. Oo. So muna ni ang karaan ninyo nga balay. Mauna. Ang natag sa inyo nga yero, nakapatukod na mo. Patukod namin. So karon natong bisitaon. Karon mo na ni ang gipatukod ni kuya nga balay sa nahatag sa iya nga yero. Nindot namang day kayo yung ato po. Nakapatindog na mong bagong balay. Karon kuya ate unsa inyong maistorya bahin sa nahatag sa inyo ang sen lansang pako plinsin og karon nakapatukod na mo og balay og nindot na karon ang inyong atop. Unsa inyong maistorya? Unsa inyong maistorya? Salamat sa Ginoo sa nagtan-aw sa video. Kung salamat og sa Ginoo nga tagan mi og sen so nakapatukod gyud mi di na gid ni ulanan. Dili makatukod kun dili sa kalisod kung wala mi natagaan og sen nga kuam na inabang. Tungod sa pinagabuyan di gyud mi makabalay o wala ang ayuda.
Salamat yun sa Ginoo nga natagan niyo sin. Bensin. Gusto ko na mo nga magpadayon ni ang kuan kaning inabang. So di na give me kuan ani og makabalay na di na ni ulan na. So, salamat dako gini mapagpasalamat sa Ginoo. Sige, salamat kayo ate kuya. Oo. Muna ni ang ilang balay, sud ako ang ilang pagpasalamat sa Ginoo ug sa nagatanaw sa video.